Alright, so magandang oras mga kababayan, mga ka-TH, mga ka-treasure hunters all over the Philippines. At sa ating mga ka-TH diyan and abroad ay belated Merry Christmas and have a very prosperous and wealthy New Year. Sana meron tayong mga gold, mga ginto sa taong 2026 na papasok. Kaya happy New Year 2026, taon ng mga kabayo. Taon ito ng The Fire Horse. At kung kayo'y isinilang sa Fire Horse, napakaswerte nyo. At siyempre maraming maswerteng zodiac na kasama ng The Fire Horse. Isa dyan ay ang dragon, ang snake, ang pig, rabbit, monkey, at rooster. At meron ding iba, pero yung mga natukoy ko, yun ang pinakamaswerte daw ayon sa eksperto ng astrology. Kaya ito ngayon, ang ating pag-usapan at bigyan ng reaksyon, galing ito kay Attorney Alguno. Attorney Buen Alguno. Ang kanyang tinatalakay dito sa kanyang video ay ang bagong batas ng Pilipinas. Ito na yung bago mga ka-TH, mukhang hindi niyo magustuhan pa rin. Ang gumawa kasi ng batas na ito ay si dating Ferdinand Marcos noon Kasi 1970s ay talagang putok na putok ang mga Yamashita treasures. Kaya para mapunta sa Pilipinas ang mga ginto, mapunta sa gobyerno, ay gumawa si Marcos ng batas na kapag nakakuha ka ng ginto sa mga public lands ay pwedeng arestuhin ka kung hindi mo ibibigay sa gobyerno o pwedeng kunin sa'yo. Pero kung nakuha mo sa private land, make that private land ng kaibigan mo o private land na pag-aari mo, ay meron kang hating 40%, 60% sa gobyerno. Unfair pa rin. Ang mga katiyats, di ba? Unfair na unfair Wala silang gasto di ba? Lalo na itong batas na na treasure hunting permit, sa DNR ka mag-a-apply niyan, magbabayad ka ng 10,000, wala pa ang sigurado na may makuha ka, nagbabayad ka na, di ba? Ang laki-laki ng gastos ng magpahukay ng financier. Di ba? Kung 4 na tao, 500 a day, ang isang tao libre kain. So 3,000 na kaagad everyday ang gastos mo, plus yung mga casement pa, yung mga kahoy na ginagawang ginagawang casement sa tunnel. Diba? So overall gagastos kanya ng nasa 200,000, 300,000 sa bawat project Tapos hihingi pa ang DNR ng 10,000, wala kang sigurado Ang ratio niyan is 100:1. 100 ka hukay ay pwede kang makatama ng isa kung ang analyzer mo at ang mga kagamitan ng analyzer mo, ang kanyang mga gamit, ay maganda at legit na analyzer baka yung analyze lang Tapos aabot na yung hukay sa sa mantle of earth, aabot na sa outer core ang lalim na wala pa rin kasi sinusunod isipan, hindi scientific ang approach, di ba? Kaya ito na, atin nang pakinggan si Attorney Buen Alguno sa bagong batas sa treasure hunting. Mas klaro ito kaysa batas noon. Ito, atin pakinggan. Kung matatagpo ng Yamashita treasure, ito ang mga kayamanan ni General Tomoyuki. Kung matatagpo ng Yamashita treasure, ito ang mga kayamanan ni General Tomoyuki Yamashita, ang commander ng mga Hapon during World War II na sumakop dito sa Pinas. Anong sabi ng batas? Dalawang batas ang pwede nating ma-apply. Ang Presidential Decree number 1726-A para ito sa public land. At ang Article 438 sa The New Civil Code para sa private
land. Under Article 438, kung makaagpo ka ng treasure sa iyong lupa, ikaw ang magmay-ari ng treasure. Ayan, so ito, Kung hindi sa iyo klaro ang mga lupa katiets, at hindi ka kapag trespasser, private land, ito entitled yung ka unang ng batas. 1/2 na Kapag nasa share bakuran ng mo nakuha, treasure. ay sa'yo na yan. Kung sa public, Maganda yan ha. Kasi nung unang batas ay kahit bakuran mo 40% lang sa'yo kasi historical daw yan. At ano man daw ang makukuha sa ilalim ng lupa, sa lalim na 20 meters below, ay hindi na yan pagmamayari ng tao, kundi ng gobyerno na. Iba ka pagmamayari ng Diyos, hindi gobyerno. Example, yung bahay mo ay nakatayo sa 200 by 200 square meter. Yung baba daw nun, 20 meters deep, ay pagmamayari ng gobyerno. Kaya kung may nakuha kang bunker doon sa lalim na yon, ay hindi na sa'yo yung ginto. Pero dito sa bagong batas, klarong-klaro, na sa'yo na kapag nakuha mo sa lote mo o sa lupa mo. At kung nakuha mo sa isang kaibigan mo, private land pa rin, ay pwedeng 50% ang sayo. Kaya ito yung hatian ngayon na eksakto. Halimbawa, tayo nag-treasurant sa ating kaibigan o sa kakilala, kapag may nakuha, 50-50 yan. 50 sa may-ari at 50 sa nag-operate. So mas mayaman ang may-ari kasi wala siyang gasto, hindi siya nag-operate. At ang gumagastos ay financier. Pero 50-50 yan ayon sa batas. Okay na yan, 50-50 basta meron. Bahala na kung yayaman yung may-ari ng lupa. Basta tayong mga nag-operate at nag-finance ay meron din, di ba? Anin mo naman yung maraming ginto kung papasukin ka naman ng mga magnanakaw, di ba? O balik tayo sa pangalawang batas, pakinggan natin kung anong meron. Courtesy video ni Attorney Bueno Alguno. under Section 5 sa Presidential Decree number 1726-8. Halimbawa, Yamashita Treasure ang land under Section 5 sa Presidential Decree number 1726-8. Halimbawa, Yamashita Treasure ang pagkakuan mo. Ayun, so Entitled ka klaro lang yun ng mga kambayan na 25%. kung sa public land At mo ang nakuha, 75% example sa Luneta, ay para sa plaza, gobyerno. any public land, sa mga highways, at least meron kang 25% at ang sa gobyerno ay 75%. Ngayon, maganda lang yan sa papel. Maganda lang yan sa papel nga, sa batas. Pero sa actual, kapag nalaman ka ng gobyerno, lalo na ng mayor, di ba, ng mayor, ng gobernador, na nakakuha ka ng isang kahon na gold bars, ay mawala na yung batas na yun. Siyempre, hanapin ka, raransakin yung bahay mo, igagapos ka pa, at kunin lahat sa iyo yun. Yun ang nangyari kay Rogelio Rojas, di ba, sa Golden Buddha. Kasi kapag ganyan na, meron pa ngang mga pulis na pulis na leader ng Gapos Gang Meron ding pulis na nagsusulo lang siya, di ba? Lone Wolf McQuid, Lone Wolf na pulis yung nahuli, di ba? Na baril, nag-hoodie. Nag-iisa lang siya, pumapasok sa mga convention, migdad sa mga itong mga tindahan na maliliit. Andin ng hold up, nag-iisang pulis. Kamakailan lang mayroon din leader ng Gapos Gang, pulis pa rin. Kapag sila yung nakatiktik sa inyo na nakakuha kayo, ay sigurado gapusin kayo at walang ibigay sa iyo kahit piso. Yan na yung mangyari niyan. Kasi ginto na yan Pwera lang sa mababait na mga pulis Marami namang mabait at kukunti lang talaga yung mga escalawags na yan. Grabe naman, every weekend nang hold up yung isang pulis ano pa naman, di ba, kapitan ang ranggo, mataas ang ranggo Tapos nabaril ng kapwa niya pulis dahil nakamask, nakapismas, nakahoodie. Siguro nabalitaan nyo yun. Kaya mga katiets, ano bang gagawin nyo kapag nakahukay kayo ng
o aksidenteng nakakuha kayo ng isang kahon na gold bars sa lupain nyo, i-report nyo ba sa gobyerno or doon sa public lands? Example, nagbubuldos ka, bulldozer operator ka, katulad ni dito naman tayo sa Surigao Treasure kay Berto Morales ng Tandag, Surigao del Sur, nakabuldos ng isang kahon na na ancestral gold. 'Di ba, public land 'yun eh. So ang ginawa ni Berto ay siyempre tinago niya. Alangan naman ay pamimigay niya, 'di ba? Pero pinaghahabol siya ng gobyerno at ng mga tulisan, kaya takbo ng takbo siya. So anong masasabi nyo dito? Fair na ba ito na batas? Yung unang batas maganda eh, kasi kung nakuha mo sa lupain mo, sa'yo yan. Kasi binabayaran mo ng tax yung lupa mo eh. Iswerte ka, meron doon. Pero kapag nakuha mo sa ibang lupain na private na hindi sa'yo, 50% sa'yo, iwan ko lang kung saan mapunta yung yung other 50%. Baka mapunta sa gobyerno at sa may-ari. So 25 na lang yung may-ari ng lupa, 25 sa gobyerno, ganun siguro yon. Hindi klaro yung pagkaano eh. Ngayon kung public lands, 25% lang, 25. Pero sa totoo, walang maibigay sa iyo niyan. Kapag public lands, nalaman niya ng mayor, ng kapitan, ng gobernador, talagang ipakuha yan sa iyo. Lalo na yung mga nakabuldos sa highways. Wala nang 25% yan. Kasi kukunin nila lahat, isigurado ako, hindi na yun magpapakita sa'yo. Saan ka ba maghabol? Habol, tambol, mayol? Wala ka nang mahabol eh. Kasi gobyerno yan, hindi mo na mahabol yan. Kaya maganda dyan, kapag nakabuldos kayo sa public land, sa mga bulldozer operator, backhoe operator, ay gayahin nyo na lang yung kay Mang Berto Morales ng Surigao del Sur. Yun lang yun siguro. At pwede namang mag-donate kung mabuti kang tao, mayaman ka na. Mag-donate ka sa gobyerno, mga paaralan sa lugar mo, mga waiting shed, di ba? At iba pang mga proyekto. Yun yung maganda kasi direkta galing sa'yo. Eh kung ibigay mo pa yan sa alam mo naman na mga buhaya ang nasa gobyerno, di ba? Kapag ibigay mo yan, eh wala, kahit project, wala silang ilagay na project galing doon sa nakuhang ginto na yan, kung meron man. Okay, so ako'y magpaalam na. Belated Merry Christmas sa lahat and Happy New Year 2026, Year of the Horse. Ito, Year of the Horse, sa layman's term ay kabayo. Ibig sabihin, dapat hindi tayo mabagal na kasing bagal ng pagong. Dapat mabilis tayo sa taon na ito na parating. Mabilis tayo, simbilis ng kabayo, kaya Year of the Horse. Yun ang definition ko ng Year of the Horse. Kailangan mabilis tayo. Mabilis ha. Meron tayong resistance, stamina sa anumang ginagawa natin para makarating sa paruroonan. Kung ikaw ay isang kabayo, ay mabilis ka talaga kaysa ibang hayop. So ibig sabihin yan, mas madali kang yumaman kung gamitin mo ang iyong dunong, isip, puso at pananalig sa Diyos. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Love and peace para sa lahat ng ating mga katiits at mamamayang Pilipino.